Dito tayo ngayon sa ating wallet sa Worldcoin. Meron tayo ditong 404 pesos. Dadalhin na po natin to sa coins.ph. Okay, pindutin natin itong tutuldok sa taas or yung tatlong dot. Then, dito sa withdraw. Then, click natin yung Worldcoin. Then, yung crypto app. Okay, meron na kasi akong nagawang video paano pag-copy paste ng mga crypto wallet, okay, or Worldcoin wallet galing sa coins.ph or GCash. Okay, ngayon po ay meron na ako rito galing ang Worldcoin wallet na galing sa coins.ph. Ito po yun. So, hindi na ako pupunta doon at magka-copy paste. So, ito na yung aking gagamitin. Okay? So, sa mga wala pa, so may video ako dyan, hanapin nyo na lang kung paano pag-copy paste ng Worldcoin wallet or na galing sa coins.ph, okay, or kung saan mang crypto option galing. Okay, pindutin ko na to. Then, pindutin natin tong maximum para lahat ng funds natin ay ma-transfer. Okay, meron ako ditong 7.7 or i-round up na natin yan, 7.8 Worldcoin. Okay, 402 or 402 pesos. Pindutin natin tong continue kasi okay na siya. Then, confirm withdrawal lang natin. Then, withdrawal processing. Done. Ayan. 1.53 ang naiwan dyan. So, yung funds natin ay nailipat na sa coins.ph. So, ngayon punta tayo ng ating coins.ph. So, punta tayo sa ating portfolio. Ayan. So, abang-abangan lang natin kasi hindi pa siya nag-a-appear dito. Ayan. So, medyo na-delay lang. Pero, seconds lang naman yan. Okay. So, saglit lang. So, meron tayo na-receive dito ng 401 peso. Okay. So, ngayon, paano natin yan kukunin? Okay. So, andito siya sa Worldcoin ng coins.ph. Ayan po yun, 7.7. So, yun din yung na-receive natin. 7.79 yan kanina, di ba? So, yun pa din yung na-receive natin. Kung gusto nyo pa na pataasin yan, or palakihin yung Worldcoin ninyo, pwede nyo namang huwag muna withdrawin at dyan muna sa dito sa coins.ph natin. So, iti-trade muna natin yan or wait natin na tataas yung halaga ng or value ng Worldcoin. So, saka natin siya i-withdrawin or ibebenta. Okay, so dahil sa tutorial lang to, so ang gagawin ko is isa-sell ko siya. Okay, sell na natin. Ibebenta natin, isa-sell natin. So, pindutin lang natin tong Worldcoin. Then, ayan na yun. Then, pindutin natin yung sell. Then, yun, pindutin lang natin itong maximum dito sa gilid. Ayan na yun. Then, ito, 393.79 peso na lang siya. So, pindutin natin, kapag okay na, pindutin natin yung sell. Then, confirm lang natin. Then, go to portfolio muna tayo. Check muna natin. So, ayun na siya sa Philippine Peso. So, wala na siya sa Worldcoin. So, zero na yung ating Worldcoin. Then, mayroon na siyang 397.75 dito sa peso. Okay, so ngayon, pwede na natin siyang withdrawin papunta sa ating either kung saan yung siya dadalhin, GCash man yan, o kung saan e-wallet or bank. Okay, ngayon, withdrawin natin siya papuntang bank. Okay. So, ngayon, pindutin natin yung withdraw. Then, pipindutin natin tong cash out. Then, ngayon, yung bangko ko kasi is BPI. So, kung ang bangko ninyo ay hindi BPI, e-wallets din dito. Bangko, ganyan. Pag hindi BPI, hanapin nyo na lang yung inyong bangko rito. Okay. So, search nyo na lang dito. Hanapin nyo lang yung bangko nyo. Yung akin kasi is BPI. So, pipindutin ko yung BPI.
Then, isusulat ko dito yung amount na withdrawin. So, kanina is nasa 393. So, mayroon itong transaction. So, hindi ko lang alam kung magkano. So, ngayon, pipindutin ko muna yung 380. Or, pipindutin natin tong maximum dito sa gilid. Ayan, 387.76. Okay, so may 10 siyang transaction fee. Ayan po. Okay, so ngayon pipindutin natin tong next. Then dito, bank account name. Lalagay mo lang yung bank account name. Kung halimbawa kaninong pangalan yung may-ari ng bangko. Okay, so susulat natin. Then dito naman, lagay mo ang bank account number na meron dapat siyang 10 to 12 digits long. Okay. Then, sulat din na natin yung mobile number ng recipient. Kung sa yung account yun, sulat mo ang iyong number. Kung sino yung may-ari ng bank account. Okay. Kapag na-check mo na yung iyong details, pwede nyo nang pindutin itong next. Ayan, then check mo ulit para sigurado. So, pag okay na, so, ang marireceive natin ay 397.76 peso. So, confirm lang natin. Confirm mo lang pag okay na. Then, meron siyang facial recognition. Okay. Pindutin natin yung next. Then, itapat lang natin yung mukha natin dyan sa may bilog na yan. Wait lang natin. Transaction processing. So, ngayon, balik tayo sa ating portfolio. Ayan, nag-zero na siya. So, ngayon, check natin sa ating bangko. So, kailangan meron kayong banking online para makikita nyo kapag pumasok na. Okay? So, tingnan nyo lang yung inyong transaction. Ito na yung aking bank online. So, titingnan lang natin yung transaction pag pumasok na. Okay. Ayan na po. So, pumasok na nga siya dito. Credit memo, your recent transaction. So, ngayon lang po yun, yung 387.76. Ito po yun. So, ayan po, pumasok na agad-agad naman. So, walang delay papunta sa bank, sa BPI Bank ko. Okay, agad-agad na receive niya at saka meron siyang 10 transaction fee. Ayan lang po ang pag-transfer. Thank you and God bless you all.